Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin, Heartline. kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Alam niyo ba na ngayon ay June na? Unang biyernes ng June 6, 2025. At nararamdaman natin na mainit pa rin. Pero umuulan-ulan na rin. Mukhang dumarating na ang mga panahon ng pagtag-ulan. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo Laharca, ang inyong Coach Pilo. And magpapatuloy tayo sa pagpapakinig ng inyong mga questions at sasagutin natin ang mga issues, concerns ng mga kaagapay natin dyan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, naririnig tayo at sa ibang bansa tayo din ay nakakarating doon mula sa FEBC dito sa broadcast company sa Ortigas. Patuloy tayo nakakarating sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya welcome sa inyo sa ating Heartline Friday Night. Mga kaagapay, kamusta kayo? Tayo ay napapanood sa Radio TV, sa 702 DZAS, AM Radio at sa Facebook kung saan mapapanood din kami. Siyempre, hindi ko na itatago sa inyo. Itatago ko ba naman ang ganda ng kasama ko ngayon? Na lagi na rin natin nakasama dito, isa siya sa mga licensed guidance counselors ng Alliance Graduate School. Kaklase ko siya actually sa Alliance Graduate School noon. And parte siya ng Sante Alliance of Counselors. At ngayon nasa private counseling siya. Nag-i-speak sa mga counseling ministries sa NGO, sa ilang mga churches, mga seminars. At guidance counselor siya on call sa Christian Academy in San Jose. Sa Calvary Christian Academy in San Jose, Bulacan. Pero teacher siya sa Department of Counseling sa Alliance Graduate School. Nako, alam na niya, kilala niya na ito. Ate Tess Gayares. Good evening, Ma'am Tess. Magandang gabi. Thank you for being here with us again. Yan. Good evening. Good evening, Pilo. Good evening sa lahat ng listeners natin. And thank you for, again, inviting me, allowing me to share sa ministry na ito. Kasi alam ko maraming natutulungan dun sa mga listeners natin. Opo, talaga. At marami ho kaming mga nababalita, mga nagbibigay naman mga tanong at talagang very, very important na matugunan. So, mga kaagapay, kung sakaling meron kayong mga naranasan na mga problema, ipadala niyo sa amin kung paano kami makakatulong. At syempre, kung meron kayong mga blessing at mga sagot, gusto rin namin marinig yon. So, praise God kung kayo ay may mga blessing, pa-share din naman. At speaking of mga bagay na na-bless kayo, I'm sure, Ate Tess, may mga taong na-bless sa inyo. Gustong marinig ang pangalan nila. Sige, greet nyo na po, Ate Tess, kung sino yung mga taong fans club nyo po. Ay, talaga naman. Siyempre, mag-uumpisa yan sa mga anak ko. Yan. Si Jessica, si Marvin, si Caleb. So, yun yung aking unang pamilya, mga Abenohar. Tapos si Sed, si Rhea, si Dylan, and then si Joanne, si Pastor Nono, si Macy, at saka si Lily. So, yun yung aking mga anak at mga apo. Hello. Ganun din, babatiin ko din yung aking mga kaibigan, yung mga Maharlika friends na mga kasamahan ko na yan since yung panahon pa na nag-aaral pa lang sa college. College friends ko din. So, dito sa mga sa mga kaibigan ko sa Araneta University Foundation na Lasal na ngayon, Lasal. Gregorio Araneta University Foundation dati. So, ngayon, sakop na yun ang Lasal. And then, yung mga teachers at students sa Calvary Christian Academy. Ayan. Okay, so good evening to everyone. Ayan, good evening. Good evening sa inyong lahat. Wow, very good.
It's good to hear them, ano? Yung mga katropa natin dyan sa Sante, sila Mm, ate, babati na rin sila ate, sila Sally, Sally. Sally Ladignon, Yan, Rowena Domingo, yes. Sherry Alcis, Malu Tumuran, Tumuran, Ate Malu. Vilma, ayan, sino pa? Si Rowena Bukison, kasi nasa Japan na siya ngayon, ano? Si Ah, Ate Coti Del Rosario, yan. yan. Sino pa ba? Bako, baka may nakalimutan tayo. Pasensya na. Senior. Senior moment. Pero ang yun, mga friends natin na Yan yung mga, counselors. oo. Yan yung mga friends natin na tuloy-tuloy na nakikinig na nag-join din sila minsan na guest dito. Oo. Ay, praise God. Salamat po sa inyo, no? At syempre, gusto ko ring batiin ang ilan sa mga tao na nakikinig sa atin dito sa Heartline, okay? So, magandang gabi sa ating mga kaagapay dyan sa iba't ibang lugar sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao. Also, gusto kong batiin ang mga kasama natin dahil start na ng klase in a few next week start na ng klase. So, Mm. magandang gabi sa inyo na nakikinig diyan, ano? Sila sa Philippine Normal University. Gusto kong batiin si Dr. Marivic Pimentel. Hello, Dr. Marivic. At siya yung naging kasama namin na na-invite sa amin doon sa Philippine Normal University. Ang kanyang Mm. makasamang teachers, sila Nadine, si Jem, si Jella, si Juliana, si Mafi, and si Bea. Ayan, mga kaibigan natin kaagapay dyan sa Philippine Normal University. At syempre, mga kaagapay natin, sila Ate Juliet Adrada, Jose Descallar, Ate Josie Descallar, Arsheli Salnicol, Del Day, Claire Mercado, Romel Labres, FBA Alcancia, Jessica Villajuan Pagito, Jeneline San Juan, Abong, Sherwin Tano, Rose Argamosa, Aaron Cacho, okay, si Fiba Alcancia, um, Edmund Garcia, Kito Kutitap, Emily Sumabong, Sinen Villanueva, Dario Dangwas Itas, Marianne Cruz, Jane Domanico, Modesta de los Santos, Romeo Sereno, Ronald Young, Cherry Cadelina, Lani Hermar, Eufrosina Bernardo, and si Irene Rose. Ayan, meron pa tayong mababatiin mamaya, ano? So, tuloy-tuloy lang tayo. Ma'am Tess, alam niyo ba, marami ng mga nagpadala ng questions. So, ready na po tayo? Okay. Ready Yes. tayo. Okay mga kagapay. Ito, yung unang tanong ng ating first listener, sabi niya, paano po maiwasan ma-shrug off na lang ang ginagawa sa'yo ng kapwa mo? Kahit alam mong mali at na-hurt ka na. Ako po ay non-confrontational. As much as possible, ayaw ko po ng diskusyon. Yan. So maaaring ang gusto niyang mangyari ay gusto niyang iisang tabi na lang. Kaya lang, hindi niya alam, parang nagko-conflict siya dahil meron ding nararamdaman pa rin kahit i-dead man niya. Hindi naman Correct. siya confrontational din. So paano daw ang gagawin niya? Actually, yun yung nakasanayan natin, yun yung pagpapalaki ng mga magulang natin, 'di ba? Usually na Hmm. peace at all cost. Parang wag nang masyadong kung pwede nang hindi pagdiskusyonan, wag nang gawing issue. Hmm. Kaya lang itong ating listener, halatang-halatang walang kapayapaan sa dibdib niya eh. Kasi Oh. part of this person, gusto niya ng katahimikan, wala ng Hmm. confrontation. Pero another part of this person, parang nararamdaman niya, parang naagrabyado na siya, Hmm. parang masakit din, ano. Opo. So, siguro, napakahusay sana na makonfront niya itong tao na to in a way na assertive, hindi passive, hindi naman aggressive. Kumbaga, Mhm. kailangan express yung sarili niya. Kasi unang bagay doon,
paano kung hindi intentional yung pananakit na nararamdaman niya, maka-clarify na kung talagang hindi naman pala intentional na saktan siya. Pero kung intentional naman, na-express niya yung nararamdaman niya, intentional yung ginagawa sa kanya at hindi nagbago, pwede siya makagawa ng desisyon kung papanatilihin ba yung relationship na yon o hindi. Mm. Kasi kailangan niyang proteksyonan din ang sarili niya, di ba? Siguro, Mahalin. opo, totoo yan, Ma'am Tess, kailangan ng proteksyon dahil kasi mahirap naman yung may nararamdaman ka, kinikim-kim mo lang, hindi naman naintindihan pala. So, nakakasakit na pala, hindi pa rin Mm. niya naintindihan. Mahirap yun. Pero, alam niyo, natuwa ako nung sinabi niyo tungkol sa sa mga parents, ano. Ang galing ng mga parents natin, resilient. Siguro tinuturo sa atin yung pagiging resilient. At totoo, tayo ang isa sa mga pinaka-resilient na mga tao sa buong mundo. Ang Pinoy. Pinaka-resilient, halos yan, lagi. Siguro sa isang banda, nakita ko, Ma'am Tess, mula sa inyo, talagang hindi resiliency yung laging paraan. Kailangan din matuto tayong confront ba? Hindi confront. Ay paglaban yung sarili May kapag kaibigan nasasaktan. ako. May kaibigan ako, counselor, sabi niya, hindi confront, kundi care front. Front. Yeah, yeah, correct. Yung ano, malumanay. So, yung gagamit ka ng salita na hindi naman nakakapanakit. Yan, Kasi ano rin. oo, parang kasi aggressive na yon, hindi na yung assertive. So, Mm, kasi nga ano parang systemic na tong training sa atin na maging mapagparaya. Yung ganun, 'di ba? Laging sa mm, magparaya ka kasi parang ganyan. So, siguro kailangan din ng tulong ng isang counselor para makita niya kung paano niya ma-develop yung pagiging assertive. Kasi hindi ito natural eh. Mas mm, natural sa kanya na wag mag-confront. So may mm, paraan kung paano yung tamang confrontation, ano yung tamang salita na pwede niyang aha, gamitin mm, na hindi siya mm, hindi niya rin ma-offend yung kausap niya, hindi magiging defensive. Kasi mm. minsan pagka aggressive yung dating mo, defensive yung kausap mo, walang mangyayari sa pag-uusap eh. Eh, Hindi so, ililinaw ko po yung assertive. Hindi ho lahat ng ating tagapakinig ay naintindihan ko ano yung assertive. Ano? Parang mas madalas ang pagkakaintindi sa assertive is yung diretso o yung prangka. oo. Mas madalas tingin nila prangka. Pero hindi ito ibig sabihin prangka. No? Ang ibig Mm. sabihin ng pagiging assertive ay yung hindi ka madaling um, yung maemosyon, hindi ka maemosyon sa iyong pagsasalita pero nababanggit mo, nasasabi mo yung objective, uh, yung katotohanan nang hindi sa pamagitan ng di emosyon. Kunwari, madalas ang Pilipino may dalang emosyon eh. Pagka makipagkumprontahan, mahirapan talaga kasi sasabihin niya, ano ba? Bakit ginanong mo ako? Siyempre, may emosyon na. Pero kapag assertive, sasabihin natin ay ang sa akin lang naman, kaibigan, yung sa akin lang, hindi tayo dapat maging ganun. Nagtatulungan tayo, hindi tayo dapat maging ganun kasi medyo masakit din naman sa akin yun. Kung Mm. kukonsiderahin mo, hindi masakit, nakakasakit ka naman sa akin, kapwa mo ko eh. Yun. Malinaw, dapat yun, ang assertive ay malinaw at kalmadong pagpapaliwanag Yan. ng nararamdaman kung nasasaktan ka na. Pero Ayun. yung nag-express ka nga ng damdamin mo pero galit ka na, hindi yun assertive, aggressive yun. At Ayan. hindi yun magdadala ng resolusyon sa problema. Iba yung assertive sa prangka. So, assertive is yung malinaw at kalmado na pagsasabi ng katotohanang nararamdaman. At dapat magmumula yun sa sasabihin niya na ang nararamdaman ko. Hindi yung kasi ikaw, pagka nagturo ka na, Ay, ginamit mo na yung, ikaw sinasaktan mo ako, parang nag-accusing na, wala, hindi away yan, away. so hindi mare-resolve yung issue. Oo. Pero mahalaga kasi matrain, magkaroon siya na may magtuturo sa kanya paano niya sasabihin yung mga salitang gusto niyang i-express talaga. Baka Ayan. maganda magpa-counsel din talaga siya. Ayan, okay. Yan, maganda. Natitrain din kung paano magbigay ng kalmado at malinaw na pagsasabi ng kalooban ng isang tao. Ayan. Galing kay Ate Tess. Thank you.
Ito po, ang isa naman nating listener, may ganito naman problema. Sabi niya, OFW po ang father ko. Nakita ko sa messenger ng mother ko na may kachat siyang ibang lalaki. Teka, sino yung may kachat daw? Yung mother niya? O, Sir niya. yung mother. I found out na classmate niya ito nung high school pa sila at nag-cross again ang path nila. Ano po gagawin ko bilang anak? Isusumbong ko po ba sa father ko? So si nung nanay may kachat. May kakachat sa messenger at dating classmate. Pero malayo si father. Oh. Bakit gano'n? Chat lang naman eh. Sige nga, Ate Eh, Jess. oo, yun nga. Chat yan, pero paano, ano yung content ng chat nila para Yun naman. Oo, importante. oo, para siya magduda na to the point na iniisip niyang sabihin sa tatay niya. Kasi baka mamaya chat lang talaga kasi dating classmate. Mm-mm. Ha, bang usapan yon kung merong kung emotional, meron ng emotional involvement in the sense yung magka-classmate na ito. Mm-mm. Ex ba niya? Hindi Eh, natin alam kasi, di ba? di niya alam. Pero, Oo. ba't naman sumbong ba talaga kagad sa tatay ang gagawin? Kaya nga papaano kung hindi? Nagulo yung isip ng tatay niya doon sa ibang bansa na nagtatrabaho. Mm. So, kailangan, siguro maganda, i-verify niya muna kung talagang totoo, kung meron dapat ipagduda doon sa chat ng mother niya, doon sa dating kaklase. Kasi, di ba tayo naman sa mga dating kaklase, nakikipag-usap din naman Opo. tayo. Hmm. Mm. Baka lang mas makakaigi kung makita niya at masabi rin niya sa mother niya na ma-confront niya, ma-verify niya mula sa mother niya. Oh, ano po ba yung relationship kung meron Ah. man dun sa kaklaseng lalaki. Kasi baka mamaya hindi naman nagulo yung mag-asawa Tapos yung dahil pala, ano lang. Yung pala, ano sa lang. Yung pala, pare pala yung ano niya. yung, kaya nga. So, mahirap yung, naintindihan ko yung side ng anak, mm, natatakot siya na magkaroon ng problema yung parents niya. Gusto lang mm. niya i-protect yung relationship. Kaya Pero, lang, baka overboard ba yung kanyang nagiging reaction. sobra naman na yun. Pero, dapat ba talaga? Kunwari ako yung anak, kayo yung nanay. Ako yung anak, dapat ba talagang pag-isipan ko kayo ng ganun? Parang ang pakiramdam ko, parang namang wala akong tiwala sa nanay ko na matino naman ang nanay ko siguro, hindi naman siya gagawa ng ganun masama, di ba? Parang kung kayo yung nanay, halimbawa, Ate Tess, anong mararamdaman niyo sa anak niyo? Nasaktan siyempre kasi parang pinagdudahan talaga yung Mm-mm. faithfulness Mm-mm. sa tatay, sa husband. Pero in case lang, sige, let us give her the benefit of the doubt Mm-mm. na meron talagang namumuong relationship. In Mm-mm. case lang, siguro ang maganda doon, confront talaga yung mother na in case meron, sabihin sa mother na Ah, kayo po ang magsabi ng problema sa father. Kung hindi sasabihin, that would be the time siguro na mag ano siya, makialam sa ah. relationship. Kung kung, meron talaga, kung may problema, pero meron kung talaga. wala naman Kung wala, talagang, kawawa naman yung mag-asawa na parang magkalayo na nga tapos meron pang ganong issue. oh, Mahirap kasi pagka nagkaroon ng kaunting lamat yung pagtitiwala ng isang couple na mm, malayo sa isa't isa. yeah. Nakakatakot yun na mangyari. Yes, that's true. Well, Mm. dahan-dahan lang mga anak, ano, wag Mm. masyadong assume. Pero I think sa ating lipunan ay dapat bigyan natin pagkakataon na mabigay yung yung pagtitiwala din sa mga magulang, sa mga taong kilala natin. Kasi ang sakit ang sakit yung Mm. parang ang tingin mo sa isang tao, gagawa ng immoralidad agad. Ganun na Mm. ba kaagad? So, isa pa din na kung nararamdaman niya yon, baka din makakatulong na mas bigyan niya ng attention yung mother niya. Baka Mm-mm.
kaya nakikipag-chat yan kasi wala siyang masyadong kausap. Baka maganda na bigyan mo ng time yung mother mo, kayong dalawang madalas nag-uusap. O Mm-mm. kaya i-remind si mother na pwedeng mingle sa mga kaibigan niya, ng mga kaibigan niyang babae. Kasi baka, pwede din kasi nalulungkot eh. Kaya Mm-mm. nakikipag-chat. So, kung meron na siyang kausap, kung enough naman yung relationship sa family, Mm-mm. mga anak, baka hindi kailangan na makipag-chat Mm-mm. Yeah. ang Alam niyo, mother. alam mo, Ate Tess, napansin ko, naranasan ko rin. Pagka kunwari, na-meet mo yung mga lumang-lumang mga kaibigan mo, yung elementary, high school, iba yung Mm. iba yung excitement. Siyempre, Oo. gusto mong malaman, kamusta ka na? Ano na bago? Ibang nagugulat ka sa mga bagay na nangyari, no? Mga hindi mo akalain, mga maraming sorpresa. Yung pagka nakipag-usap tayo sa mga dati nating mga kaklase. Kaya may excitement, Yes. may energy, merong saya kapag nagkakausap. Ayun. Actually, nakakabata daw yun eh. Kapag Oh, totoo. nagko-connect tayo sa mga kaklase natin ng Mm. elementary, ng high school, sa atin college, yung mga ganun, na-energize tayo pagka naaalala natin yung mga past experiences The good na old days. good days. Kaya attractive din yung makipag-chat talaga sa mga dating kakilala, dating Mm. kaklase. Pero hindi automatic na immoralidad ka agad ang Of course. resulta Of nun. No? course. Iba naman. Although kasi, meron din ganong nangyayari, lalo na sa mga modern na yung mga nasa millennial na level, tsaka sa, yan ganon, Gen Z, madalas din yung ganon. Nako, depende talaga kung ano yung kwento nila noong nakaraan. Ano yung Mm. nakaraan, yung malaking bagay yung malaman kung ano talaga yung nakaraan kaysa yung nagkukutob-kutob lang, no? Oo, oo. At dyan na naman papasok ko yung assertive communication, yung malinaw at kalmadong pakikipag-usap. Nang may respeto siya do'n sa magulang, sa Yes. nanay. Kasi Oo. baka offensive naman yung pinaghihinalaan ka ng anak mo, 'di ba? So, Mm-mm. pero kung may paggalang naman yung pakikipag-usap, baka mas mapaliwanag ng mother in case lang na may tendency na mapunta sa gano'ng relationship, siya mismo ma 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 matipigil niya yung sarili niya. Kasi Ah, makikita niya na ito yung anak ko concerned, natakot yung anak ko na magkaroon ng problema. So, yes. pwedeng mas lalong mailayo yung mother sa Mm-mm. problema. All right. Yan, nadinig natin mga kaagapay. Sa inyo mga nakikinig dyan, kamusta kayo? Ate Emerita Faustino, Orny Manalo, Filomena Belen, Crisel Nicer, Jude Rosales, Rosie Mesa Besa, Juliet Natalicio, Lay Olarve, Cecilia Reyes, Ina Buhian, Leonida Tela Sacada Rubio, hello ate. Gary Tansuico, Nora Cancela, Epifanio Salvador, Ligaya Ramos, Hilson Tolentino, Eric Rogador, at Aldorano Giorgio. Magandang gabi sa inyo. Happy listening sa inyo lahat. Wow, ang sarap ng pakiramdam na nakikinig natin. Blessings po sa inyong lahat. Eto, isa naman, yung ating, may dalawa dito related ng kanilang question eh. Hmm. So, pagsabayin ko na. Sabi nung isa, paano po ba maayos ang isang toxic relationship with parents? May pag-asa pa po ba ito? Toxic relation. Hindi niya masyadong dinitalye. Pero yung Oo. isa naman, nagsabi ganito, I've been victimized by an emotional abuse of a narcissistic older sister. This is probably out of jealousy. Whenever she's not around, I always felt peace. Please, I need some help on how to deal with this at home. Oh, parang pamilya, no? Mm. Toxic relationship with parents. Tapos meron namang narcissistic na sister, na kapatid. Although sa Mhm. kulturang Pilipino, wala tayong tinatawag na narcissistic. Sa kulturang Pilipino, meron tayong tinatawag na ang pinakamalapit doon is yung brusko, bastos, walang habas. Yung hindi nakikisama, hindi nakikipagkapwa. Pero Mhm. ang konteksto natin kapwa. Pero anyway, paano nga ba kung toxic sa pamilya? Paano nga ba kung mayroong
mga problemang personality sa pamilya? Itong dalawang problema na 'to, sabi nga natin medyo related sila kasi tungkol Mm. sa relationship with someone in authority. In Ah, authority or higher. Parent, kaya Mm. older sibling, 'yan. Mm. Pero sabi mo nga kanina parang hindi ano 'no, hindi malinaw yung tanong kasi hindi niya na-define ano yung toxic. Ano ba Oo. ano ba yung definition niya sa toxic? Kinokontrol ba siya? Kasi depende ang sagot natin dito sa age ng nagpadala age ng listener natin. Kung bata ka kasi talagang under ka talaga ng authority ng parents mo eh. Yes. Kung nakokontrol ka at parang hindi ka nabibigyan ng laya sa lahat ng gusto mo, pwede mo nang masabi na toxic yung parents mo eh, controlling. Pero kung depende sa age siya, kung kailangan ka pang kontrolin kasi nasa poder ka pa nila, I mean, baka nadidisiplina, hindi nabibigay yung gusto. Minsan masasabi ng bata na toxic yung parents ko eh. Pero kung adult ka na at under ka pa din, nakatira ka pa din sa mga magulang mo, tapos wala ka pang capacity na suportahan ng sarili mo, eh Mm. kapag nasa poder ka nila, kokontrolin ka pa talaga nila. Pero kung kaya mo na yung sarili mo, napoprovide mo na yung needs mo, Mm. tapos yung edad mo, ayos na, kumbaga adult ka na, pwede ka nang talaga mag-exert or mag-create ng personal boundary. Na Mm. parang, eto yung, Dependent. oo, independent na ako. So, depende yung sagot natin dito sa age ng ng Oo. nagpadala. Mm. Baka naman, kasi bata ka pa kaya ka kinokontrol. Kaya kailangan i-training pa, i-guide. Uy, alam mo, Ate Tess, nung nag-deliver akong talk dito sa PNU, mga bata. Pagka bata talaga, kailangan pa ng guidance, kulang pa yung experience. May pinagawa akong task, hindi nila magawa-gawa dahil kasi medyo higher. Kailangan ng exposure sa experience bago magawa yun. Pero natutuwa ako, matatalino ah. Mga matatalino, meron silang na-achieve na certain level of accomplishment. Hindi lang na Mm. kompleto, pero na-achieve na. Pinagawa ko sila ng certain tulay na hindi naman nila natapos yung tulay, pero hanga ako, ang galing nila. Ang ibig ko sabihin, guidance. Minsan, Yeah. kailangan ng humility kung bata ka pa, guidance. Pero baka naman tong ating listener, paano kung wala siya trabaho, nanto pa rin siya sa poder ng kanyang nanay? Kaya nga, oo. Hmm. Pero yun nga kung under ka pa o kung nasa poder ka pa ng mga magulang mo, talagang susunod ka. Pero kung Hmm. ikaw ay kumikita na at kaya mo nang buhayin ang sarili mo, kahit nandun ka pa dun sa bahay ng mga magulang mo, kung nagko-contribute ka na ba sa Hmm. sa gasto sa pamilya, pwede ka nang magkaroon ng sariling boses kasi. Kumbaga, pwede mo nang ma-exert yung personal boundary mo. Hmm. So, pag sinabi nating personal boundary, dapat alam mo at na-express mo ano yung mga pangangailangan mo, ano yung mga pinahahalagahan mo sa buhay. Kasi unless masabi mo yun, hindi nila makikita kung ano yung natatapakan nila sa boundary mo o hindi. So Hmm. dapat alam mo din ano ba yung importante sa iyo. Ano yung values mo, yung needs Yes. mo. Oo. Pero pag express mo, dapat may respeto pa din kasi nga magulang. So, kaya ka lang makakapag-set ng limits kung ikaw mismo alam mo kung ano yung gusto mong mangyari. Yeah. Nakakatuwa Importante. yun, ano? At nilikha talaga ng Diyos tayo na magkaroon ng pamilya na mayroong pagkilala sa otoridad, pagkilala sa bawat isa na may paggalang, yung pag-honor ng parents, tsaka yung paggunita na mayroong mga nakakatanda sa atin, dapat nating bigyan pagkakataon na maging maayos tayo sa pakikitungo sa kanila. I love that. Maraming temang ganun sa Bible. Tapos ano yan na dapat consistent ka din na parang pag nag-set ka ng limit, consistent ka din. At saka Diba? yung minsan kailangan din matutunan ng isang anak na gusto ng mag-set ng boundary na may mga impormasyon na pwede mo nang hindi i-share sa magulang kasi nga bumubuo ka na ng sarili mong pagkatao eh. Mm.
lahat ikinukuwento mo din na parang, hindi mo din nabibigay yung limit ng puwede nilang pakialaman. So, Mm. kung lahat din sinisiwalat mo. So, bilang bilang adult, natututo din dapat ang isang tao na, mag-maintain kung ano yung mga para sa kanya, para sa personal na Yeah. pangangailangan, Yeah. personal information, yung gano'n. Boundary yun, eh. And Mm. tapos maigi din na kailangan meron din siyang support mula sa mga kaibigan, na para matutunan din baka maganda magtatanong-tanong din siya sa mga kaibigan kung papaano yung relationship sa magulang. Kasi ano yan, eh, parang unti-unti kang humihiwalay, unti-unti kang gumagawa ng sarili mong pagkatao. So maganda rin na Yeah. magtanong-tanong sa Mm. mga kapwa mo. Actually, yeah, ang sarap nun kapag kunwari naibigay mo yung utang na loob na angkop para sa iyong magulang. Ay, nako, gaganda ang relationship mo. Ayun. Sana priority pag-ibig. Pag-ibig, hindi reklamo or hindi yung may nakita kang puna, mga ganun. Pero malaki nagagawa ng pag-ibig. Yan. It really covers a multitude of wrongs. Yan, sabi honor your father and your mother, 'di Yes. ba? Part pa din 'yan There will be many ng rewards. blessing na matatanggap natin. Yun. Absolutely. Ayan. Nako. Mga kaagapay, tuloy-tuloy tayo at nice naming malaman nyo na available ang counseling sa ating mga partners dito kasama ang Philippine Association for Christian Counselors. Kung gusto nyo po ng counseling na available, dito po kayo pumunta sa website ng PACC which is philac.org philacc.org sa Philippine Association for Christian Counselors. Ayan. At doon merong appointment button. I-click nyo lang para magkaroon kayo ng appointment. Paid po ito pero malaking magagawa po sa minimal fee. Kayo ay matutulungan doon. Yun. So yan, Ma'am Tess. Ngayon, ito question, Ma'am Tess, Kasi napag-usapan na rin naman yung tungkol sa pamilya. Ang pamilya, ano kaya ang magandang reminders natin para ang pamilya ay maging harmonious? Yung nagkakasundo-sundo lagi. Ano yung tingin nyo, Ma'am Tess, yung magandang prinsipyong ipatupad sa pamilya para higit na maging masarap yung pagsasama sa bahay? Yan. Yeah, I think yung dalawang ingredients na napakaimportante, love and respect. Love and Kasi respect. love and respect, respeto mo na hindi kayo pwede maging kapare-pareho, na hindi yung pananaw mo maaaring hindi katulad ng pananaw niya, pero nirerespeto mo siya na pwede siya maging iba sa idea mo, pero Mm-mm. pareho kayo na may karapatan na mag-express ng Mm-mm. ideas ninyo. And love, of course, kasi yan talaga, di ba, sabi mo nga, love covers a multitude of sins. So, kahit na meron tayong mga pagkukulang sa bawat isa, wala namang Mm-mm. perfect, di ba? Wala namang perfect, laging may kulang, laging may minsan may hindi tayo na nasasabing tama. Pero Mm-mm. pag mahal mo ang isang tao, mapapatawad mo eh. Kasi Yeah. mas nakikita mo yung magandang side niya kaysa dun sa mga mali. Ayan. Yun. Ay, maganda yung nabanggit nyo yung pagpapatawad. Kasi, Mm. totoo Ate Tess, na at sa marami ding mga sitwasyon na nag-counseling tayo. Maraming pagkakataon na yung importante ay nagiging mas matibay. Wari, ang pag-ibig mo sa iyong asawa, pag-ibig mo sa mga anak at mga kapatid, yung pag-ibig ay nagiging mas importante sa tuwing pinapalampas mo yung kanilang mga pagkukulang o yung pagpapatawad. Pero hindi naman tama yung pinapalampas na hindi na nababago sa pag-improve. Pero syempre, Mm. ang pagpapatawad ay ginawa upang magkaroon ng kaayusan, mabalik yung balanse ng pag-ugnayan, maging maayos ang samahan sa bahay. Nagiging importante yung halaga ng tao kesa doon sa kanyang mga pagkukulang. Wow. Kaya kung sakali may pagkakamali, kapag alam nung tao na mahal ka, yung magko-correct sa'yo, yung gustong itama ka dahil may Oo. mali. So gusto kanyang itama kasi mahal ka niya. Pag alam mo na
ginagawa niya ito kasi mahal ka niya. Mas madaling tanggapin yung correction Yes. kaysa hindi niya maramdaman na parang hindi niya maramdaman na inaatake lang siya, no? Totoo. Parang hindi lang negative yung dating. Dapat merong assurance ng pagmamahal on both sides. Mas Yan. madaling tanggap ng correction. Oo, ayan. Ako, mga kagapay, matutunan nating tingnan yung pag-ibig na ito. Dahil ito dapat yung matingkad sa lahat. Ito yung mahalaga sa lahat. Mangyari ko ano mangyari, wag mawawala yun. Ayun. Uy, napansin ko pala. Kasi recently nagkaroon ng lindol. Ayun. Naalala ko, kapag kunwari ang isang tao ay, sabihin natin, kasama mo sa bahay at hindi maganda ugali, tapos biglang lumindol. Pagka lumindol, biglang mawawala lahat ng mga sama ng loob mo. Isipin mo pa rin yung safety nila. Isipin mo pa rin, uy, pagka lumindol, sasagipin ko pa rin yung taong nasa kasama ko sa bahay. Sasagipin mo pa rin talaga. Sila pa rin magiging concern mo. No? Kaya, tao lang tayo. Lagi tayong titingala sa Panginoon. At makikita natin na laging may mas higit kaysa dun sa mga sama ng loob natin. Ayun. Nako, bahagi talaga ng buhay. Alam niyo, mga kaagapay, si Ate Tess, tuwan-tuwa ako dyan. Kasama yung mga anak niya. Ayan, nung magkakasama kami dun sa Alliance Graduate School. Tuwan-tuwa kami, masaya kami mga kaklase doon kasi marami kami puro kalokohan. Minsan, talagang natutuwa ako na sila ay yung mga kasama sa counseling ngayon dyan sa AGS. Kaya, mamaya, Ate Tess, kung sakasakali, i-share niyo po yung contacts niyo kung paano po magpa-counseling sa inyo. By the way, sa AGS po ba, nagko-conduct kayo ng counseling din or private counseling? More on, mas kasi sa akin, yung online counseling. Kasi malayo ang residence ko sa Quezon City. Okay. Online counseling lang talaga ang napapractice ko. I see. So mamaya pagbalik po natin, kukunin natin ang inyong contacts para malaman natin ng mga kagapay natin kung pwede silang magpa-counseling sa inyo. Pero saang church po kayo natatagpuan? Victory sa Muzon, San Jose del Monte, Bulacan. Victory Muzon. Ayan, si Ate Tess Gayares. Kamusta nga pala kila Pastor J. Lord at saka sa aking mga kasamahan na mga seniors Yan. sa Victory Muzon. Yan. Pastor J. Lord, magandang gabi sa inyo at happy listening din po. Pero bago tayo magpatuloy, magbe-break muna po tayo sandali at babalik ang Heartline Friday Night Edition dito sa 702 DZAS. Stay tuned. Huwag po kayong lalayo. We will be right back. And sana yung mga kasama natin dyan sa inyong paligid, hugutin nyo na. Ito pa yung mga ilang mga questions na ating i-discuss para mamaya. Pero don't go away. Bitin muna. We'll be right back. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit, 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City.
1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. Care 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon, ipahayag kanyang salita. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayugman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Ang lingap ay ipararating, iba't ibang kaparaanan, sa lupa at sa himpapawid, malapit at malayo man. Hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Proclaim His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawirin, sa bawat lahi ng tao, sa tayagman at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala
mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Tuloy-tuloy po tayo mga kaagapay dito sa Heartline Friday Night Edition. And it's the second half. Tayo ay tuloy sa ating mga questions na sinasagot. By the way, greetings muna tayo sa mga kaagapay natin na patuloy na nakikinig sa atin. Thank you very much for your continuous support, mga kapatid, mga kaagapay. Romel Liabre, salamat sa iyo. Kay Jeneline San Juan, Rose Argamosa, Aaron Gacho, June Abio, Lordan Maulyon, Ray Kong Bondok, Lily Comia, Lawrence Laid, Ronnie Plata, Amy Halipa, Sheila Ingwal, Mark Bueno, Annalyn Liwanag, Armando Caasi, Carmelo Blanco Atol. At gusto ko rin batiin yung ating mga nagiging nakikinig sa atin from abroad. Tuloy-tuloy pa rin at thank you sa inyong continuous listening sa amin. Sila, hello there, Ate Claire Cartel sa New York. Thank you very much din sa nakikinig sa atin sila Ate Kuya Ferdy and Ging Katabay. Kasama anak nila si Ian at si Earl dyan sa Tokyo, Japan, sa Tokyo Baptist Church. Thank you very much. Pati kasama sila Ate Malen and Karen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Salamat din sa pakikinig ng ating mga kaibigan dyan sa Hong Kong. Si Ate Cecil Panigbatan Beron, thank you. Hello sa inyo at maraming magandang gabi din sa mga nakikinig sa New York. Sila Kuya Monde, Ate Shanine, tsaka ang anak nilang si Isabelita, sa Kuya Monde, Bernal. Thank you very much for listening constantly. At sa mga kaagapay natin diyan sa Canada, sa Alberta, Ate Mary Borromeo, hello. Ang mga kaagapay natin na taga Mabitak pero naandun sa Mabitakenyos diyan sa Canada. Ayan. Ang dami-daming mga taga Mabitak ang nagtipon-tipon na doon. Siguro isang barangay na sila doon. Ate Delia, Ate Celia, Ate Betty, Ate Esther, Kuya si Kuya pangalan nito, Kuya Ray, Kuya Eson, lahat kayo, magandang gabi sa inyo, happy listening. At doon sa lahat ng Mabitakenyos there. Okay. Ate Tess, baka meron kayo mga pahabol, mga gustong ihabol na greetings. Sige. Sino ba? Si Jessica at Larry Benayog. Ayan. Thanks ko yan. Si Carmen at saka si Ador Aguas. Si Ayan. Jong, si Tess Vital. Si Jean at saka si Bobot Pigraso. Sino pa ba? Si Grace at si Jessie Felizardo. Si Ma'am Jean at Bobot, hello. Ano, wala akong nakalimutan. Baka mapagalitan ako. Yeah. Pero wag po kayong mag-alala. Ala-ala kayo at ala-ala tayong lahat ng Panginoon. Yes, Yung of kamay course. tayo nakasalalay. Buti na lang. Kayang-kaya ni Lord. Yan. Wow. Amen. At eto nga, ang ilang pa mga tanong dito ng ating listeners, kayang-kaya din ni Lord to, no? Ready na, Ate Tess? Okay, go. Pero bago pala tayo magtuloy, paano po kayo makokontak kung sakaling may gustong magpa-counseling sa inyo? Yeah, dito siguro sa sa FB Messenger. Miss Tess Gayares. Yun yung account name na Ayan. ginagamit ko sa Messenger. So may message lang kayo for appointment. Tapos online. Oo. Ayan, maganda yan. So keep that up. Nako, mga kaibigan, pwede nyo rin tanongin si Ate Tess kung meron kayong mga concerns. Diyan, sa kanya. Tess Gayares, Miss Tess Gayares sa Facebook.
Yes. messenger. Ayun. All right. Thank you. Oh, here is our next listener. Sabi niya, tungkol sa church. Mhm. Sa church namin, very active ako. Pero feeling ko po ay hindi na-appreciate ng mga tao ang ginagawa ko. I know naman po na kay Lord ako nagsaserve, pero iba pa rin sa feeling, di ba, kapag alam mong na-appreciate ka. Mali po Mhm. ba na, mali po ba ang nararamdaman ko? Paano ko po ito i-deal? Yung, yung nagsaserve na parang hindi na-appreciate. I think marami tayong naging ganun. Naalala ko noon na may kakilala ako na nagsiserve sa church. Taga-punas lang, tsaka arrange lang ng silya. Ganun. Mhm. Walang masyado nakakilala sa kanya. Pero wala, tuloy-tuloy lang siya. Ginagawa niya lang yun. Hanggang mga taon na rin niyang ginagawa yun. Hindi siya nag-antay ng appreciation. Pero syempre, pagka Christmas, nabibigyan namin sila ng ng gifts, tsaka mga award. Pasalamat. O pasalamat, yeah. Pero kapag hindi ka na-appreciate, paano tama doon, Ate Tess? I think hindi naman mali yung nararamdaman niya. Kasi normal naman na part ng pagkatao natin na kailangan natin ng validation. Na Mm-mm. parang yung ginagawa mo ay tama ba o mali. Gusto rin natin ng feedback, Oo. di ba? Mm-mm. Importante rin yun. Kaya Oo. lang, wala tayong control sa mga tao sa paligid natin. Oo. Kasi hindi lahat ng tao sanay magbigay ng compliment. Oo, Kasi totoo po yan. pinalaki sila na wala din silang natatanggap na compliment. So, Yes. hindi nila alam paano gawin yon. So, kung ang nasa paligid mo ay hindi sanay magbigay ng compliment at doon ka nakadepende, talagang babagsak ang moral mo eh. Babagsak yung pakiramdam mo. Kaya ang importante sana matutunan nitong listener natin, yung tinatawag na self-validation. Nangyayari lang yun kung kilala mo ang sarili mo, ano yung mga galing mo, ano Oo. yung strengths, ano yung mga weaknesses mo. Um, kapag ka may ginagawa ka, alam mo ba kung tama yung ginawa mo? Kung Mm-mm. maganda yung performance mo? Tapos ikaw magsasabi sa sarili mo, uy, good job. Kaya lang hindi rin yan natural sa atin. Oo. Kaya, hindi natural sa atin, parang ang Parang nagbubuhat ng sariling bangko yun eh. correct. Oo. Parang na-discourage tayo lang ng mga matatanda na wag gawin yon kasi parang ang yabang mo, na parang ikaw yung pumupuri sa sarili mo. Pero sa totoo lang, napaka-importante itong matutunan ng bawat tao kasi hindi mo makukuha yan sa mga tao sa paligid mo. Dapat ikaw, sa sarili mo, alam mo yung galing mo para kapag may ginawa ka, hindi ka maghihintay ng purihin ka ng mga tao sa paligid mo. Ikaw mismo magsasabi sa sarili mo, uy, maganda nagawa ko ah. Mm-mm. Okay itong pagkakagawa ko na to. Kaya lang, yung nga, Mm-mm. nabanggit ko kayo na, pag sa pagpapalaki ng mga magulang sa atin, hindi yan na ituro. Kasi nga, ang tingin, ang yabang. So, Oo. discourage yan. So, Mm. maganda sana, napakaganda sana na mapa-counsel din siya eh. Kasi itinuturo din yan eh. Mm. Itinuturo din sa counseling yan, paano mo makikilala ang sarili mo? Paano mo rin i-affirm o ano ba magandang salita doon? Parang, ah, bibigyan mo ng kaukulang pagpapahalaga ang Ah. sarili mo. Mm-mm. Kasi kapag kaalam mo yung self-worth mo, yung halaga mo, ay mas kahit hindi ka purihin ng mga tao sa paligid mo, buong-buo yung pagpapahalaga sa sarili mo. Mm-mm. Buong-buo yung pagkakilala mo kasi sa Mm-mm. sarili mo. So, So, tinuturo mo din yan sa counseling. kailangan alam niya yung tunay niyang halaga, value, yung personal Mhm. worth. At Yes. importante yun dahil kasi marami mga tao nadidepress dahil nawalan ng halaga. Nawawala ang kanilang personal na halaga sa sarili. Pero para maiwasan yung pagbubuhat ng bangko o yung pagiging mayabang, siyempre, importante na ang ating batayan ay yung pagpapahalaga ng galing sa tamang pamantayan, which is the Word of God is a very good basis. Dahil sabi nga, kung ano yung halaga mo sa mata ng Diyos, yun ay nagbibigay sa iyo talaga ng mataas na moral, mataas na pagtingin at pagkilala sa iyong sarili at hindi ka nangingimi, hindi ka napipigilan ng kaanumang problema. So,
Di ba kasama yon Ate Tess, na kahit minsan nagkakaaway tayo ng mga asawa natin, okay, nagkakaaway ang pamilya, pero hindi mawawala sa utak mo na, uy, pinapahalagan ka nila kahit ano pa nangyari. O, Correct. part of the family ka pa rin, ganon, yun. Ayun. Siguro nga mas maiiwasan yung pagiging mayabang kasi kapag alam mo yung worth mo sa sarili mo, Oo. yung nagagawa mo, hindi mo kailangan sabihin sa ibang tao na, Yeah. uy, ano ko ha, maganda yung pagkakagawa ko niyan na, ang galing ko, di ba? Yun na yung Hindi pagyabang. nagbubuhat ng pangko. Oh, yun yung pagyayabang, yun yung pagbubuhat ng sariling bangko na parang actually, kinukuha mo yung papuri galing doon sa mga tao sa paligid mo. Oo. Kasi nga, Mm. hindi mo maibigay sa sarili mo eh. Pero Yeah. kung ikaw alam mo na okay yung trabaho ko, purihin nyo man ako o hindi, alam kong tama yung Mm. ginawa ko, that's it, di ba? Yeah. Alam niyo, na-appreciate ko yung yung tinuro sa amin ng magulang namin. Sabi niya, mag-aral kayo. Kahit na merong award o wala, mag-aral kayo. Tuloy-tuloy lang. Hindi namin kailangan ng mataas na grade. Basta ipagpatuloy nyo, pagka natapos nyo, yun, pinakamataas, pinaka-importante na sa lahat. Masaya na kami basta makatapos kayo. Yun, no, naalala ko yun. Meron din naman mga time nag-excel kami. May mga time na hindi. Pero naging masugid, naging matyaga, naging tuloy-tuloy kami sa pag-aaral. Dahil na-build up yung maging matibay ka sa iyong ginagawa na mabuti. So in other words, kailangan talaga mayroong pamantayan ng kabutihan para kung ano man yung ginagawa mo, may mag-praise sa'yo o wala, may magpuri o mayroong magbigay ng award. Alam mo, ito yung pamantayan ng kabutihan eh. So you keep doing it. Tuloy lang. Yun nga siguro yun, no, Pilo, yung ginagawa, in practice din ng mga matatanda natin dati, na kapag may Mm-mm. magandang nagawa, saka lang napupuri. Kaya Mm-mm. parang i-equate na every time may magawin kang mabuti, kailangan may pupuri. Pero, Para yung maraming parang school ang ganyan ngayon ah. performance, performance-based yung love Oo. ng lang. Kaya na-equate ngayon na kapag napuri yung ginawa mo, ay mahal ako, tanggap ako. So dapat maramdaman ng isang tao na mahal siya dahil siya yon, hindi dahil sa ginawa niya. Yun ang Ayun. 'di ba? Yung value ng tao, Yung pagkatao niya, value hindi ng yung tao, hindi yes, hindi yung ginawa. hindi yung ginawa. Ay, naku. Masyadong performance-based tayo, Mm. ganun din kasing kalakaran sa mga kumpanya Eskwelahan, na eskwelahan, tsaka Western perspective na ganun. Ganun, kanya, ganyan din. oo. Performance-based. Maski sa sales, performance-based. Maski dun sa opisina, performance-based. May mga performance indicators pa dyan. Mga ganun. Yes. Key performance. Okay. Puro performance-based tayo. Pwede bang ma-appreciate yung tao kahit hindi yung performance ang patayan? Kaya lang, doon yata nakahilig yung ating yung Oo. ating mga patakaran, Ayun. Na Pero ang pamilya pa rin, ending. Sa pamilya, hindi ganun. dapat, Sa dapat, mag-asawa, hindi ganun. oo, oo. Dapat talaga, para hindi conditional Oo. yung pagmamahal na natatanggap ng Oo. isang Kasi sasablay naman talaga tayo eh. mm, May sablay tayo. Kailangan, natin, yung assurance na tayo pa rin ay mahal kahit na meron tayong kulang. Kahit hindi natin magawa yung iba. Okay lang yun. Tayo mahal pa rin. mhm. Yun. Grabe. Ang dami ko natutunan sa iyo, Ate Tess. Eto pa, may isa pa tayong listener. Sabi niya, na-discover po namin na maraming utang ang kapatid ko. Siya po ay nasa 40s na, 40 years old, at dalaga pa. Dati po ay nangyari na din ito at tinulungan namin siya. Pero this time, naulit na naman. Ano po ba ang dapat kong gawin bilang panganay sa magkakapatid? Naisip ko po kasi na tiisin this time dahil hindi na natuto at dahil palagi siyang tinutulungan. Mm. Totoo, Ate Tess, merong pangungutang ay naging habit, naging addict sa pangungutang. Madami ngayon yan. Kasi ang dami-daming loan available online, offline.
Yung Kahit sa cellphone lang, ano, cellphone may lang, makakautang. offer. Oo nga eh. Ibang klase na ngayon. Maglakad ka nga lang dyan sa may kalye, makikita na may pautangan na. Punta ka mall, Mm, pautang. Pero nagkalat ngayon yung iba nga, loan shark, Ate Tess. Naku, walang problema. oo. Kasi yung interest doon, napakabilis lumaki. Ang laki ng interest. Grabe. Ano nga ba magandang gawin dito? Actually, nandiyan na siya eh. Naisip na niya eh. Nandiyan. Naiisip ko po na tiisin. Na tiisin siya this time. Kasi hindi nga natututo. Mm-mm. Ito siguro ang kailangan na niyang i-practice yung tinatawag na tough love. Mm-mm. Mahal niya, yung kapatid niya, kaya niya titikisin. Mm-mm. Kasi the more na bawat pangangailangan nitong kapatid, tinutugunan nila, silang tagabayad ng inutang, hindi natututo yung kapatid na may mga consequences ang lahat ng hakbang mo sa buhay. Mm. So dahil Yeah. nangungutang siya, tapos meron sasagot doon sa mga inutang niya, uutang ulit talaga yan, may tagasagot eh. Oo, 'Di parang ba? nakukonsente. Kukonsente talaga. So, kung talagang mahal natin ang kapamilya natin, gusto rin natin silang matuto. Kasi darating ang pagkakataon, paano kung wala ka nang maibibigay? Kung ikaw na yung nasaid dun sa Mm. ikaw na yung nasaid, hindi pa rin niya natutunan paano niya ah, pamahalaan ang sarili niyang pinagkakakitaan. Mm. Imagine, dalaga pa 'to eh. Wala pa siyang masyadong obligasyon. Kumbaga, kung dalaga siya, parang kumbaga yung pera niya, yung kinita niya, maganda na matutunan niya paano niya ito babudgetin Mm. at para makita din niya ano yung priorities, hindi lahat ng nasa Shopee eh rin, 'di Eh, ba? isa bagay na naalala ko, yung magandang pagpapahalaga, ang tinatawag natin na pagtitiis. Yung Yes. magtiis tayo. Kunwari, sabi nga, may kasabihan tayo sa Pilipino, pagka maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. Mamaluktot, So, yun yung oo. isang example ng pagtitiis. Ibig sabihin, kulang pera mo, edi tiis. Huwag mangutang. Kulang ang Mm, mga pambayad, edi tugunin, gumawa ng paraan para kumita ng mas mm, malaki. Titipid-tipid, syempre. mm. Mag-iipon-ipon. Tiis. Magtitiis. Actually, may mga ibang mga kabataan na mag-a-abroad. Mm-mm. Tapos utangin lahat 'no, utangin yung pamasahe sa eroplano, yung Mm-mm. stay sa bansa na pupuntahan, credit card lahat. So Yan, kaya naku. accumulate talaga yung utang. Mm-mm. So kung ganito yung magiging patakaran sa buhay nung kapatid nila na dalaga, masaya siya sa sumandali. Pero after that, makikita niya na ah, meron siyang tendency ng ano ng yung sinasabing immediate gratification. Yung pag gusto mo, bilhin mo na, parang gano'n. Mm. Hindi natututunan ng control, ng impulse Oo. control sa Ayun. paggasta. So, parang So sa... Mm. maganda na maturuan din siya ng leksyon sa sarili niyang ginawa, 'di Oh, ba? Wag na yeah. niyang ulitin. Opo, parang yung iba lumaki sa layaw, yung iba Mm. lumaki sa luho. Ayan, sa Mm. luhong hinahanap, edi ayun, hanap-hanap niya yun. Hindi mapakali kapag kulang ang kanyang... tumataas ang presyo ng mga bagay. Kaya Di, nga. paano na? Mukhang Feeling ko bunso. Baka bunso ito, pabunso. tapos panganay kasi mo ano, 'di ba? Panganay yung ano, yung listener natin. Mm. Alam mo yung tendency na kung yung feeling ng isang nakakatandang kapatid na kung po pwedeng mas maging magaan ang buhay ng mas nakakabata sa Yan, kanya. I totoo. think that's a general value for Filipinos, 'di ba? Sa mga pamilya Mm. na kung meron ka man lang, wag mo na ipagdamot sa kapatid, pero sa tamang lugar lang siguro, sa tamang pangangailangan, na hindi siya nalululong sa pagkakautang. Mm. Yan. Ayun, totoo po yan. Ako, tayo ay may kakayahang hindi kumapit sa pera o huwag kumapit sa
mga luho sa ating mga hinahanap ng katawan o hinahanap ng damdamin. Kasi binigyan tayong kapasidad na maging patient, Mm. kapasidad na gumawa at kumilos upang matugunan yung kung ano lang yung pang-araw-araw, yung daily needs natin. Hindi tayo, yung parang bang, meron tayong tinatawag na ubos-ubos biyaya, bukas ay kawawa. Yun. Mm. Hinakot mo na yung kailangan mo para bukas, edi ginastos mo na ngayon. Hindi tama. Paano kung maubos yung resources? Ayun nga eh. Mahihirapan, di ba? Pero magaling ang Panginoon at binigay niya tayo yung kakayahan na umasa na araw-araw ay mayroong provision. Hindi Mm. mo kailangang hakutin lahat ng pera sa buong buong panahon na buong buhay mo, kinuha mo na lahat. Parang yung Mm. kinuha yung mana, yung sa prodigal son. Oo. Di pa Minadali. namamatay. Oo, minadali. Kinuha lahat ng kanyang mana, hindi pa namamatay tatay niya. Lahat ng future niya, kinuha niya. Hindi ganun. So, live for what is today lang. Yun. Sana matutunan ng kanyang kapatid yan. Pero maraming ganito, Ma'am Tess. Madaming ganito. Nakakaawa. Hmm. Mga kaagapay, kayo ba ganun? Ganun ba ang problema niyo? Naku, magpatingin kayo, magpa-check kayo ng counseling. Para matalakay din na bigyan ng linaw kung ano yung mga pwedeng options nyo sa inyong problemang kinakarap patungkol dito sa utang. Ayun. At andyan din si Ma'am Tess. Ayan. Pwede kayo magpa-counseling kay Ma'am Tess. At sa PACC, sa philact.org. Ayan. Ayan. Diba, Ma'am Tess? Ayan. Alright, siguro ito yung last question natin. Meron sinasabi dito. Ang ating next listener, sabi niya, namatayan po ako ng best friend 1 year ago. Pero until now, ang dami kong regrets dahil few months before siya nawala, lagi siyang nagre-reach out para mag-catch up kami. Pero super busy ako sa work. Until nagkasakit siya, di rin po ako nakadalaw dahil ayoko siyang makita sa ganong sitwasyon. Namatay po siya na di kami nakapagkita. Nakapunta po ako sa wake niya pero ang sakit dahil nagsisisi ako. Paano po ito? Ay, oo. Mm. Nakakaawa naman. Parang ang kaibigan mo, hindi mo alam na yun na pa yung huling reach out. Ay, sakit. That hurts. Yeah. So grieving siya, no? Yeah. Grieving itong ating listener na to kasi nga pag sinabi kasing best friend, 'di ba? Parang parang ang lalim ng connection ninyo na Oo. parang kung ano ang pinagdadaanan ng isa, dapat nakaantabay ka din, nakasuporta ka. Pero dito sa pagkakataon na to, Hmm. hindi niya nagawa. Una, kasi yun nga, busy may trabaho. Hmm. Hindi naman natin kasi alam gaano talaga ka busy. Ibig sabihin, baka malayo, o yung Hmm. mga ganun, maraming conditions yan. Tapos, nung nagkasakit na alam niya may sakit na, hindi niya pa rin pinuntahan. I think dito nagmula, isa sa mga pinagmulan ng guilt na meron siya talaga, yung alam na niyang may sakit, hindi pa rin niya pinuntahan. Hmm. So, doon nanggagaling yung guilt niya na bakit hindi niya pa rin binisita. Pero sa kanyang sa pananaw niya kasi hindi niya kakayanin na nakikitang naghihirap yung isang taong mahal mo, Hmm. na mahal na kaibigan, 'di ba? Pero maganda kasi dito, maganda na ma-process siya sa counseling kasi parang sa tingin ko lang, merong malalim na pinaghuhugutan yung kanyang difficulty, yung kanyang pag-ayaw niya na makita na may sakit yung kaibigan. Ibig sabihin, merong previous issues Hmm. or past memories na nakakabit sa death, Death. na baka meron siyang past memory ng illness ng somebody na Hmm. mahalaga sa kanya, na parang nahirapan siyang i-handle, kaya itong makikita niyang kaibigan niya na may pinagdadaanan, parang it's too much. So maganda na dumaan siya sa counseling, na mapa-counsel siya para makita niya na saan nanggagaling. Kasi kung
yung pinaguhugutan nung naunang memory niya na magandang ma-process yun Ah, kasi nakabit nun yung dahilan bakit hindi siya nakapunta. Parang kumbaga hindi sinadya ba niya? Hindi naman niya sinadya, 'di ba? Parang merong reason talaga mm. na hindi niya lang kakayanin yung Oh, meron naman talaga mga pagkakataong ganun. Minsan, yung bang kasi depende sa timbang natin kung ang ating rason ay mas higit kaysa doon sa kalagayan ng tao. Pero minsan Mm. kahit mas mababang na, kunwari pagod ka, hindi ka naman talaga makakapunta kaagad. O kaya kunwari, yung pagkakataon yung kailangan mo maghanda para sa susunod na araw dahil may mga malaking bagay, hindi ka na makapunta. Andun din yung maraming work. Sa panahon ngayon, talagang tadtad. Tadtad ang work. Pagka sabing trabaho, trabaho talaga. Kayod kabayo talaga. Pero minsan di maiwasan eh. Ako nga, marami ang mga kaibigan gusto kong i-meet sa sobrang hirap ng night shift. Ma'am Tess, ang hirap! Ang hirap ng night Araw shift. tulog ka na kung kailan gising yung pupuntahan mo, tulog ka Oo, naman, 'di ba? ang hirap po talaga. So, minsan, ayun, pinapasalamat ko sa Diyos. Ayan, magkita pa kami, hari nawa. Pero naranasan ko yung time na talagang sa sobrang pagod ko, nabalitaan ko may kaibigan na nagkasakit. Hindi ko na rin napuntahan. Namatay na siya. Hmm. Malayo-layo din yung lugar niya, pero ayun, sabi ko, na-guilty ako. Best friend ko din Yeah. nung ako'y Kasi college. ang nangyayari kasi dito, yung event, no, yung event na hindi niya napuntahan, nagkaroon siya ng negative na pananaw sa sarili niya. Oo. Yung parang, so hindi ako nagpunta, ibig sabihin, wala akong pagmamahal, wala akong concern doon sa kaibigan ko. So nagkaroon ng negative cognition sa Mm, kanyang sarili. Parang kumbaga, pwede masabi, I'm a bad person kasi hindi ko siya pinuntahan. Pero kapag naungkat yun, na pag-usapan, na proseso sa counseling, makikita niya, may mga reasons ka bakit hindi ka nakapunta. And that can help the person realize na hindi pala ako bad person. Nagkataon lang talaga na may mga kadahilanan na pumigil na makapunta ako doon sa may sakit. Baka doon sa part na yun, mapatawad niya yung sarili niya. Kasi ito yung bumabagabak sa kanya Nagsisisi ako. mm, Nagsisisi mm, na ito. Sinisisi niya yung sarili niya. So, parang negatibo yung pananaw niya sa sarili niya, kaya mabigat yung mm. kawalan na pinagdadaanan niya. Mabigat nga yun kapag ikaw ay sinimula mong sisihin ang sarili mo. Para bang responsibilidad mo na andun ka bago siya mamatay o kaya parang, Mm, parang ano eh. Pero tao lang tayo, ma'am eh. correct. Paano, paano ngayon? So paano po ang pwede niyang gawin, Ma'am Tess? Kung sakaling ganito yung nararamdaman niya, nagigilty siya. At alam natin na ang pakiramdam niya siya yung merong merong kasalanan, meron siyang Mm. pagkukulang patungkol sa kamatayan. Ano ang tamang pananaw ngayon? Actually, ang nagpapabigat sa kanya dito, yung sinisisi niya, yung self-blame. Mm, Kasi yung kaibigan niya, tahimik na hindi naman na concern ng kaibigan niya, di ba? mm, Sino na lang ang nagdadala ng bigat? Siya. Sino ang nagpapabigat? Siya din. Kasi yung kanyang image, no, yung pananaw niya sa pagkatao niya, naging negative. So parang mm, dahil negative yung tingin mo sa sarili mo, hindi nagiging hindi nagiging magaan yung pagdadala sa grieving. Ibig sabihin nagigrieve ka na, meron ka pang self-blame, mm, yung so mas mabigat talaga yung pagdadaanan niya. So ang maganda sana na mag-undergo siya ng grief counseling para mabuksan din yung lahat ng mga nawala sa kanya, mga kabigatan, mga mm, mm. losses. Yeah. Mm, Sa friends na 'to, yung friend na 'to na mayapa, hindi lang ito ang hindi lang yung mismong physical presence ng kaibigan niya ang nawala oo. Meron din kasing mga memories or yung future together Mm, na
hindi na mangyayari. Yung parang sense na, ay darating ang time, magkikita rin kami. Wala na yun eh. So isa yun sa loss Yeah. na kailangan niyang i-grieve, no? Kailangan niyang pagluksa. Mm. Kaya natutuwa ako para sa ating mga nananampalataya na kapag sinabing kamatayan, ito'y pintuan talaga ng mabalik sa Panginoon. At yan nga yung pagkakataon na tayo makabalik sa Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 6 and 8, sabi doon, so we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord, for we walk by faith, not by sight. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Yun ang sabi ni Pablo. Gusto niya na talagang maganda nga na maging nasa presensya tayo ng Panginoon. At hari nawa ay nananampalataya din ang iyong kaibigan upang alam natin ang garantiya na naandun siya sa Panginoon. Pero alam mo Ate Tess, natutuwa ako doon sa pag-aaral namin sa sa psychology Isa sa mga important faculties ng brain, ibig sabihin parte ng ginagawa ng ating utak ay yung memory. Yes. I-share ko to sa iyo Ate Tess. Yung memory, yung alaala, yun yung mga bagay na naalala natin. At minsan na itanong ko sa sarili ko, bakit kapag namatay yung taong mahal mo, bakit hindi na lang mawala yung alaala niya? Bakit dapat na-erase na? Dapat kapag nawala na sila, erase na. Bakit hindi? Bakit kailangan pang maalala yung mga bagay na wala na? Yung pagkain, hindi mo naman naaalala. Kapag kinain mo na, hindi mo maalala kung ano na nangyari doon, di ba? Alam mo, kumain ka ng mangga ngayon. Pero pagtapos mo kainin, wala na, hindi mo na inaalala. Pero bakit kapag tao, naging kaibigan mo, pagka nawala na sila, naalala mo pa rin. Pero andun yung point na naisip ko na siguro ang tali-talino ng Diyos, kaya niya binigyan tayo ng alaala. Kasi pagdating ng panahon, kailangan kilala mo pa rin kung sino yung nawala. Kaya pagka pumunta tayo sa heaven, kilala mo pa rin sino yung anak mo, asawa mo, kaibigan mo, yung teacher mo, yung kapitbahay mo, kilala mo pa rin dahil pagka nakita-kita kayo, alam mo naman wala na kayo naalala tungkol sa isa't isa. Parang reunion. Parang reunion na walang naaalala kahit ano. Yun nga, no? Yeah. Magandang ideya yun na parang with our memory, we can anticipate Yes. a grand reunion with the people that love na nauna na sa atin, di ba? At meron din ako narinig na parang yung kung anong meron tayo ngayon sa buhay natin, flesh and blood, buhay tayo. Pag namatay tayo, it is an upgrade. Parang kumbaga, nag-level up nga tayo kasi even without the physical body, yung soul natin will now be together with the Lord. That is an upgrade. Yeah. So, dapat maging excited tayo na parang gumaganda na yung, mas maganda na yung ano natin, estado natin. Wala nang sakit, hindi ka na magugutom, hindi ka na matag doon yung mga sakit-sakit na yan, hindi na yan kailangan. Kasi wala na tayong flesh and blood, di ba? Saka huli-hulihan, ang Panginoon pa rin ang kanyang kikilingan. Kung sino man ang mamamatay, sa Panginoon pa rin siya aasa ng pag-asa. Kaya magawa natin o hindi ang ating tungkulin. Alam natin ang Diyos ang may hawak sa kanila at hindi natin mahihigitan 'yon. Kaya ate, ipag-pray po natin ang ating mga listeners right now, just a short prayer for them to encourage our kaagapay. Go ahead, please. Okay. Father God, nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay na ibinigay mo sa amin. Yes. Tunay po, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, napakaraming mga pagsubok, napakaraming problema na pinagdadaanan. Pero sa bawat hakbang, Panginoon, kitang-kita po namin kung paano ka pumapagitna. Nakikita namin ang aming mga problema, Panginoon, na may mga kahulugan, may meaning, Panginoon. Aming mga pinagdadaanan. Nawa, Panginoon, sa aming mga listeners na may mga kabigatan na dala-dala, Panginoon,
yung may mga hindi pagkakaunawaan sa pamilya, yung may mga kapatid, Panginoon, na kailangan tulungan. Ikaw din po, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalinawan sa pag-iisip ng bawat isa. Maging, Panginoon, yung relationship ng mag-ina, Panginoon, na listener namin. Ikaw din po ang siyang magbigay ng magandang resolusyon sa problemang pinagdadaanan ng anak, base doon sa kanyang relationship, na nakikita niyang relationship ng kanyang ina. Panginoon, lahat ng mga listeners namin, Panginoon, hindi namin maaalala lahat na banggitin sa panalangin, pero ikaw, Panginoon, hindi mo sila nakakalimutan. Hindi mo sila kailanman, Panginoon, pinababayaan. Katulad, Panginoon, ng pag-ibig na ibinuhos mo sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Yes. Nawa, Panginoon, patuloy namin ma-appreciate yung buhay na binigay mo sa amin. Patuloy namin paligain, Panginoon, ang relationship namin sa aming pamilya, maging sa mga tao sa aming kapaligiran. Ikaw lang po, Panginoon, ang aming pinapupurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you po, Ate Tess. And I'm very happy na nakasama namin kayo. Mga kaagapay, nawa matouch kayo ng banal na espiritu sa ating mga discussion. At tayo ay magkaroon ng praise at papuri. Share nyo kung ano nangyari sa ating prayer sa inyo. Share nyo sa amin. Padala nyo kami ng sulat or inyong mga messages para malaman namin kung kamusta ang naging dulot sa inyo ng ating ministry. Well, maraming salamat, Ate Tess. Pagpalain kayo at maging patuloy kayong pagpapala sa mga taong makakasalamuhan niyo rin, Ma'am Tess. Ayan. At sa atin lahat na mga naandito at nakikinig, keep staying tuned dahil tuloy-tuloy pa rin ang Heartline sa ating Monday to Friday mula alas 9:30 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. At alam niyo, mga kapatid, tayo ay tuloy-tuloy na magpo-broadcast para sa inyo, no? At syempre, gusto kong batiin ang ating mga kasama na naandoon dito sa Back to the Bible, ang aking mga kasamang mga espesyalista, mga doktor, si Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Dr. Amayer Nangong, nephrologist, si Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Apu, OB-GYN, si Dr. Bernie De Macali, ENT, si Dr. Brigida Sales, dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, and Cynthia Del Mundo, mga ophthalmologist and optometrist. Kay Ate Geraldine Emperador, dermatologist natin, at si Shirley Tomas Sapidia, si Cynthia Fabregas, Dr. Cynthia Fabregas, diabetologist, and Dr. Dong Fabregas, a general surgeon. Siyempre, ang kasama namin tumutulong sila Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Magandang gabi, happy listening sa inyo. Nako, thank you very much sa pakikinig. Ate Tess, thank you. Have a wonderful night. At gusto ko rin ipapaalam sa inyo, hindi natin magagawa ang broadcast kung wala ang ating kasama sa Bukawi Transmitter site, sila Prodtech Nat Peralta, Reggie Villana, Jonathan Reyes at Benjo Morano, engineer on duty Chris Molina at JV Taba, pati ang PA in charge si Ate Kayla Escalante. Wow! Thank you, mga kagapay. Thank you, Ate Tess. And God bless po sa inyo. Yeah. Paalam na po tayo. At magkita po tayo ulit sa next week sa Friday edition ng Heartline. Pero tuloy-tuloy ang Heartline throughout the week. Pakinig po tayo. Thank you sa inyo lahat. God bless, Ate Tess. God bless you. At God bless din sa inyo sa lahat ng ating kaagapay, sa lahat naman nakikinig all over the world sa iba't ibang panig ng mundo. Have a great one, have a great weekend, and may the Lord bless you and keep you all the time. Bye-bye po.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.